Oh, no! X500. Ako si Carmencito Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aking kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. X500. X500. God sent His Son, they call Him Jesus. Our Daily Bread. Our Daily Bread. By Pastor Angel Salvatierra. Our Daily Bread. Psalms 41 verses 1 to 2, the Bible says, Blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. May the Lord bless the reading of his word. Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. 24 oras. 24 oras. Nagbabantay. Nagdadaliksik sa mga kaganapan sa buong lalawigan sa bansa at sa ibayang dagat. Patikos! Patikos! Isang programa sa radyo na pagiging sandigan ng palayang pamamayana. Iwawagayway ang bandera ng palayang pamamahayag. Patikos! Patikos! Pagtatanggol sa mga inaapi, babatikosin ang mga tuwali sa lipunan. Patikos! Patikos! At ngayon, narito ang inyong pinagkakatiwalaang anchorman. Kuskus! Kuskus! Patikos! Kuskus! Kuskus! Patikos! Kuskus! Kuskus! Magandang umaga, bansang Pilipinas! Kuskus! Kuskus! Patikos! Mga kaibigan, palatuntunang kuskus! 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 Batikos! Mga
Mga kaibigan, tayo po ay napapakinggan ng sabay-sabay sa lahat ng malalakas na mga relay stations ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Diyan po sa Radyo Bandera Brooks Point, Radyo Bandera Rojas, Radyo Bandera Taytay. Yan sa mga binabanggit kong lugar, dyan daw po itatayo ang mga kapitolyo ng magiging provincial government ng 3 probinsya kung mananalo ang yes. Ay din po ay napapanood ng live sa Bandera News TV Channel 40, ang kaisa-isang himpilan ng lokal na telebisyon dito sa lungsod na mapapanood ho kahit sa maliliit ninyong mga cellphone at doon sa mga nasa bahay na walang cable, may antena na baron, no? Pwedeng mapapanood nyo kami. Channel 40 ho tayo. Kung kayo po naman ay may mga kamag-anak sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang panig ng mundo, basta't may internet, paki-share na lang ho. Paki-follow yung Facebook page natin. Okay? Bandera News TV Facebook page. Grabe ho ang suporta ng mamamayan ng mga ka-Facebook natin. Alam nyo bang 208,807 followers na po tayo? Tumadagdag ho tayo ng halos 2,000 followers sa isang araw. At doon sa isang Facebook page natin, Radyo Bandera Philippines, magkakalahating milyon na ho tayo. 432,769 mga kaibigan. Ito po ay survey na ginagawa po na ginagawa po ng Facebook. Hindi po galing sa amin yung numero na yan. Sa Facebook po galing. Kung titingnan nyo po yung kanilang page na yan, makikita nyo dun yung pagkakasunod-sunod ng mga national o ng mga local media networks dito sa lungsod at lalawigan. Makikita nyo po dyan, number 1 ho ang Radyo Bandera. Salamat po sa inyo. Yung mga ka-YouTube natin, 2,920 subscriber sa YouTube. Mayroon tayong YouTube channel. Mapapanood nyo po dyan lahat ng mga programa natin, naka-upload dyan. Lahat ng mga balita natin naka-upload dyan. Andyan sa YouTube. Yan yung YouTube channel natin, Radyo Bandera Philippines YouTube channel. Okay? Yan. Salamat po sa lungsod 88.7 Bandera News FM. Alright, doon sa mga kaibigan natin, mga kalingap natin, huwag niyo pong kalilimutan yung ating obligasyon. Monday po ngayon, basta't pagpupunta ko kayo dito, naka-face mask po tayo, naka-face shield po tayo, para protektado tayo sa COVID, mga kaibigan. Dahil ang dami ho nating mga tinutulungang mga kalingap ngayon. Obligasyon ho natin sa mga kamiyembro ho natin ito, mga kaibigan. Sa mga pamilyang naiiwan ng ating mga kamiyembro. Okay? Tulad po si Gonda Tulop, namatay po siya. Taga-Kamuning ho ito. Namatay po siya September 20. Si Roberta Quiñones, September 20 rin ho na namatay. Joaquin Batul, nauna na ho sa atin ito. September 20 po na siya namatay. Antonia Villame, September 21 po siya namatay. Lorna Hala, September 23. Lilita Ibanez, September 27 po namatay. Soledad Banaga, September 30 namatay. At si Alan Go, October 1 po siya namatay. Nauna na ho sa atin itong mga kalingap natin. Ito namang mga naiwan po nila, kailangan masuportahan mo natin. Obligasyon po natin ito sa kanila. Bilang miyembro, mga kaibigan, 5 piso lang ho ito. 5 piso lang. At pag tayo naman na nangailangan alam niyo, ang hirap pong humingi ng tulong ngayon, lalo sa mga ahensya ng ating pamahalaan.
Dahil sa ating pandemic na kinakaharap ngayon, talagang napakahirap pong humingi ng tulong. Pero dito automatic, pag kami ganitong mga sitwasyon na alam nating mangyayari sa buhay natin, yung bang tayo ay mamamatay ho, hindi ho po pwedeng iwasan yung pagkamatay. Mangyayari ho sa atin yan. Ano, mga kaibigan, wala akong nabubuhay at wala akong nabuhay na hindi po namatay. Ano, mangyayari ho sa atin yan sa tamang panahon. Pero yung may iwan po natin, sila ho dapat yung bang maibsan yung kanilang mga lungkot na nararamdaman. Laking bagay ho ito, mga kalingap. Punta lang ho kayo rito para ma-update yung inyo pong mga membership, dito sa ating bago kayong pupunta rito hindi naka-face shield at naka-face mask, hindi ho namin, pasensya na po, hindi ho kayo makakapasok dito sa compound natin. Yan ho yung health protocol na pinapatupad ho ng ating local government unit. Sumusunod ho tayo. 7:55 ng umaga, mga kaibigan, ng oras po natin. Yung DTX 500, mabibili nyo po dito sa atin tong himpilan, Nature's Medic. Mga kaibigan, DTX 500, yung mga may problema po sa mataas po yung mga blood sugar ninyo. Alam niyo may blood sugar? Sobrang taas. Yung panlalabo ng mata. Patingnan nyo yung mga blood sugar ninyo. Baka yun ang dahilan dahil kaya malabo na po yung paningin po ninyo. Mataas na masyado yung blood sugar po ninyo. DTX 500 po yan. Mga kaibigan, tamang ehersisyo. DTX 500 din. Araw-araw, Okay. Yung may mga heart problem, vitamin D3 dito sa second floor, Chinatown Center. Bukas po yung klinika nila dyan, mga kaibigan. Okay? At yung nagpapalakas sa resistensya, mga kaibigan, lalo ganito, ulan-ulan, init-ulan, trangkaso. Ang inaabot, di ba? Malakas ang resistensya natin. Yung vitamin C, importante yan Dr. C. Mabibili nyo sa mga paunahing butika dito sa ating Luzon. Okay. 7:56 po ng umaga. Pasalamatan ko muna yung Luigi Motor Shop. Kung kayo naman po nangangailangan o kailangan magpagawa ng mga sasakyan, mga sasakyan na kailangan nyo ipa-overhaul, yung mga medyo may gasgas, nayupi, nabangga ng tricycle o kung ano pa man, o kung anong yung papagawa po ninyo, Luigi Motor Shop. Dyan sa may Santa Monica, mga kaibigan. Nakalimutan ko kay Sir Tinglo yung number niya pabibigay ko sa inyo kung kailangan yung magpagawa. Kahit anong sakyan, BMW, Ferrari, Ford, Nissan, lahat ng sakyan. Pwede dyan. Okay? Sila rin yung gumagawa ng ating lechong manok food cart. Sa mga susunod na araw, matitikman nyo na yung lechong manok, yung chick boy, lechong manok at lechong liempo. Mga kaibigan, sa mga ngayong linggo, dito lang matatagpuan yan, malapit sa Radyo Bat, katabi lang. Okay, so antabayanan nyo yung pagbubukas ng, matitikman nyo talaga. Sarap na siguradong lasang-lasa ninyo itong lechong manok at saka lechong liempo na ito. Salamat din kay Miss Nuriam. Okay, mga kaibigan, 5 minuto bago sumapit ang alas 8, unahin lang natin yung ating COVID update. Nakakalungkot dito sa lungsod, Kamandera Michelle, nadagdagan ho tayo ng dalawa sa barangay San Jose. Community transmission. Kaya pinag-iingat natin ang lahat ng mga kababayan natin dito sa lungsod. Local transmission po ito, mga kaibigan. Perto 23, ang mataas lang yung Kuyo 53. San Jose na naman. Sa linya natin si Kapitan Salvador. Kapitan, magandang umaga po. Siyempre pa sa taga-sumaybay ng bandera. Opo. Kapitan, dalawa na naman daw ito. San Jose. Opo. Saan ba? Pwede bang bangitin na natin yung purok para makaiwas-iwas sila? Opo, sir. Purok Matapat po. Purok Matapat? Opo. At saka? Pero yung Purok Matapat Purok Matapat yung dalawa. Yung dalawang bago ay taga Purok Matapat. Opo, sir. Okay. Babae o lalaki? Isang babae at isang lalaki. Isang babae. Yung babae po siya nagtatrabaho, Kap?
Sa DepEd. Sa? Nagtuturo po siya, sir, dito sa amin sa DepEd. High school po. Nagtuturo. Teacher po yon, teacher. Opo. Alright. Yung lalaki po? Anak niya po, sir. Anak niya? Opo. Alright. So, isang bahay lang po ito, Kap? Opo, sir. Nahawa? Bali po, sir, wala nag-positive yung lalaki. Nag-positive yung lalaki. Yung asawa. Saan nakuha ni lalaki yung kanyang Ano yan, virus? sir? Simula po yan, sir, yung nang sa Mandaragat, yata, sa Delta. Mandaragat yung nagkaroon ng party sa dyan sa Sandiwa. Okay. Yung lalaki nagtatrabaho sa Delta P? Sa Delta P. Opo. Delta P. Isa ito tapos nahawa yung asawa? Opo. Okay. So, doon lang galing. Kaya nagkahawa-hawa na. Yun yung dalawang bago po. So, ilan na po sa San Jose ngayon, Kapitan? Bali, 6 na po, sir. 6 po yung sa San Jose. Opo. Okay. May hinihintay pa ba tayong swab na taga San Jose? Na nakasalam... Hindi ko lang po alam sa IMT. Kaya po kahapon, yung tinawagan ako kahapon, actually po, umikot naman yung tanod, tsaka yung tinawagan ako pag dating ko rito kasi umikot din kami sa mga binahan lugar. Sabi ko, punta namin yung area. Kasi yung pag-positive ng lalaki, sila naman ay kinuha agad for quarantine. Naka-quarantine po sila, isang pamilya. Kaya lang kahapon po, yung tinawagan ako mga bandang alas 3 yata, tinawagan ako na yun na, may positive naman yung San Jose. Kaya sabi ko nga sa mga kabarangay ko, may katigasan din ang ulo yung iba. Siyempre po ito hindi rin dahil pamilya, pero kaluwi. Yung mga yung hindi gumagamit ng face mask, madaanan namin, daanan ng anti-crime, sisitahin. Ang talikod ng anti-crime, tatanggalin. Tanggal ulit si face mask. Kaya kapon parang na-high blood na rin ako sa mga kabarangay ko, lalo na yung mga kabataan, saka yung mga nagtitinda sa mga talipapa. Yan, talipapa. Saka sa barbershop po, kaluwi may nadaanan kami na hindi naka-face mask yung nagtapagupit. Sinita ko. Sabi ko, hindi nyo ba alam na nadadagdagan tayo? Paano sinayatang nangunguna? Okay. Sabi ko, matitigas din naman yung ulo nila, kaluwi. Bago pa nagsuot na ng face mask. So, dinalikan din namin kasi baka ako pag talikod namin, tanggal uli. Pero nandun na rin naka-face mask na rin. In fairness, Kap, sa mga kabarangay mo, yung ito naman ay nag-umpisa yung doon sa Mandaragat, di ba? Mandaragat. Opo, yun yung sa, di ba, diagram. Ganun po. Sa diagram natin. Pero ito naman, yun yung pinaka-source, at naapektuhan na yung mga, doon sa contact tracing, doon sa hillside, hanggang mapunta na sa bahay, hanggang ito nga, yung 36 years old na babae, 15 years old na lalaki, yan yung pinakahuli. Opo, yan yung pinanggalingan naman, yung doon sa Mandaragat, at hindi naman kung saang party ng birthday party nang galing dyan sa San Jose. Nagkahawa-hawa lang. Yun yung hindi po, sir. Hindi po. Kasi yung lalaki, di ba, yun yung taga Delta P. Delta P, oo. Nahawa na lang ito yung mag-ina. Oo nga. Kaya nga, yung pinanggalingan ng taga Delta P, galing siya doon sa hillside. Hillside. Ngayon, umuwi siya, kaya nahawa niya na yung kasama niya sa bahay. Pero hindi galing dyan sa... Kaluwi. Apa. Yung una nag-positive po yung bagong pag-asa na taga Delta P. Okay. Yun po yung, yun talaga yung, kasi yung bagong pag-asa, nag-attend ng birthday sa hillside. So, kung makikita mo, si San Jose, makikita mo doon at saka hanggang bumaba doon sa 40 years old. Ngayon, sa 40 years old, yun na naman yung 36 at saka 15. Tama nga naman. Okay, anyway, ang pinakapunto rito, Kapitan, talagang tama yung ginagawa ninyo. Sinisita ninyo yung mga hindi po, nakikita po ninyo, barbershop, talipapa, na walang face mask, walang face shield. Tama lang yun na masita dahil mukhang nadadagdagan tayo dyan sa San Jose. Opo, sir. Opo. Okay, so... sana, lalo na sa Purok na Tapit
tatlo na po dyan. Nako. Kapon may nadaanan kami, taga Matapat, kabataan. Hindi nakapismas, dalawa sila. Okay. Sinadya namin na... Matapat. Yung Matapat, wala kayong rekomendasyon na i-lockdown mo na yan? Yung Matapat? Yung Purok? Kap? Wala po, sir. Wala mo na, okay. Basta talagang minimum health protocol, ipatupad lang, ano ho? Yun na lang po, sir, yung babantayan namin, yung area na yun na parang isang, parang compound. Oo. Saan Yun na lang po, sir. Saan ba banda yung Matapat na yan, Kap? Sa looban? Dito, sir, bago dumating ng Campusville. Campusville. Sa looban pa, no? Galing highway, ano? Hindi. Highway Looban lang? siya, sir. Parallel ng Atis Road. Atis Road. Okay, sige. Purok West Matapat. to Angelas. Alright, sige po. So, Kap, maraming salamat po at ingat po kayo ha sa Barangay San Jose. Salamat, Kapitan. Okay na, wala si Kapitan. Okay na yung Dong, pasalamatan mo na lang ha. Okay, so, sa talaan, 2 kaso na kinabibilangan ng 36 years old, babae, 15 years old na lalaki. May nauna na noon kung saan 23 years old na lalaki, empleyado ng Delta P, 22 years old na babae nagtatrabaho sa isang department store at sinundan pa ng pagpositibo ng 25 years old na lalaki at 40 years old na lalaki nagtatrabaho din sa nabanggit na power company o sa Delta P. Sa lungsod ng Puerto Princesa, 23 ho tayo. Sa labas naman, ang Kuyo ang pinakamarami, 53, at total of 96 sa buong lalawigan po ng Palawan. Okay, mamaya tawagan natin si Mayor Makoy ng Kuyo. Dahil grabe na ito, 53 na po sa kanila, ha? Okay, 8:06 ng umaga, mga kaibigan. Yung nanonood ng NBA, panoorin nyo rin kami sa TV o sa Facebook. Kasi alam natin, nakatutok sila sa Miami Lakers ngayon, ha? 7:30 nag-umpisa yung laro, Ken, dito ka muna mag-concentrate, baka nanonood ka rin dyan, ha? Kung iba-iba naman maipasok mo dyan, si Lebron James, ha? Komersyal lang ho tayo ng pang alas 8, ha? Hanap buhay ho tayo, magpapasko na, ha? Sandali po lamang. Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, we're passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page.
Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Santon Plus Herbal Capsule. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, weekly draw. Ang maswerteng mananalo ngayong araw ay si Name, Pia Herosa, address, Barangay Presuluan, Nara, Palawan. Maraming salamat po and congratulations. Quarter sa Palawan, Bandera News Philippines. Nagbabalik ang palatuntunan Kuskus Batikos, Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Alright mga kaibigan, oras natin ganap na pong Kuskus Batikos. alas 8:12. Kuskus Batikos. Ano ang score, Ken? Ha? 28-20 ang score. O, nanonood ka na ng NBA. Yung monitor ko sa TV, di pa binabalik yung live. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ilan? 28? 28 ang Lakers. 20 ang? Miami. 8 lamang. Nako po. 28-20. Favor of Lakers. Mga kaibigan, marami po yung mga talagang nagpapatupad ng mga travel ban ngayon. Inbound, tsaka yung outbound, walang problema masyado sa mga LGU eh. Pero yung mga inbound, mayroon hong mga ilan nagtatanong sa ating mga kababayan tungkol dito, lalo sa El Nido. Nasa linya natin si dating Congressman Antonio Alvarez, dating board member din. Kong, board, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Louie. Sino ang laman? Lakers po, 28.
Saan ka nakapusta dyan? 20 lang yung Miami. Mahabang oras pa naman na... Nauso na rin ang dati, uso yung lockdown. Ngayon, nauso yung lockout. Lockout? Opo. Sir, parang si Mister, hindi pinapapasok sa bahay. Kung matanong ko sa inyo. Dahil nagliwaliw. Opo. Baka may madalang kano pa uwi. Opo. Parang gano'n yung sitwasyon. Opo. Kung matanong ko itong sa El Nido po particular, medyo nagkaroon pa ng mga konting mga tatalo yung mga kababayan natin. Dapat ba o hindi ba dapat? Yung dahil nagbukas na yung turismo sa El Nido, ano pong masasabi niyo rito, Kong? Yung travel ban dyan sa El Nido? Opo. Una sa lahat, hindi talaga dapat mag-lockout ka ng mga galing sa puerto. Opo. No, pero so far sa ngayon, mukhang hindi naman tinuloy. Hindi tinuloy? Opo. But the LGU should also come out with a statement. And dahil yung executive order na nilabas, nagkaroon ng effectivity noong October 10. And it was published in social media. Yun, kumalat na, So, but you know, kung executive order yun hindi mo pwedeng by word of mouth lang na sinuspend namin or something. I want to hear sana some official statement from the LGU na suspended yun. Diba? Sa lahat ng mga nakabasa dun, feeling nila effective yun. So there has to be a statement. That's one, diba? But para sa akin, hindi talaga tama na mag-lockout pa tayo. We are trying to what we call this, already tumayo sa ating mga paa. Matagal na tayong naghihirap, 7 months na. 7 months na. Mabuti yung mga LGU, lahat ng empleyado nila, araw-araw, buwan-buwan, may sweldo na dahil yung ira nila pumapasok naman. Okay. So, nagkakaroon tuloy ako ng mag-iisip na yung mga gumagawa ng polisiya na yan na nagre-recommenda sa executive, tamad na mag-isip ng other mitigating measures to face itong economic and COVID situation natin. Dalawa kasi yung hinaharap natin yung infection ng COVID at saka yung economic well-being ng ating munisipyo at ng ating mga kababayan, di ba? At saka it's about time na yung mga policy nila ay i-strengthen na nila yung mga contact tracing tao nila, i-training, mga ganun ba? Yun nga Kong nagsabay yung pag-open natin tourism, October 1, binuksan for local tourism, tapos may executive order po ng ganon. Parang paano kaya pagsasabay? Ang nangyari, parang elementary close open. Close open, di ba? I mean, when we decided to open tourism, we should have in place yung mga measures na para to contain in case there is a spread, di ba? Or in case there is an infection. So, yung entry regulated, that's exactly what we must do. But control natin. Alam natin yung papasok dapat hindi magdadala sa atin ng problema. COVID. Kung ito bang executive order, kailangan pa bang padaanin ito sa National IATF for approval? Then, mga decisions na ganyan, sabi ko, ito kasi regulation decisions should have the concurrence of the regional IATF. Regional IATF, They have to consult with the RIATF before imposing a localized lockout. Hindi na ito lockdown, lockout Lockout, okay. But, you know, ang Puerto Princesa is doing its best in containing the infection. But we don't have to panic also. Sa LDB tayo, magpapanik tayo as of yesterday, there are 48 cases lang.
I don't think we should panic because of the 48 cases in Puerto Princesa. So, ang nangyari kasi doon sa local IATF nila, pag may nagpapanik. And from what I heard, it was just the local doctor there that asked them to have something like that. It takes more than that to face this pandemic. It takes more than that. Ang Puerto po ay... Pag merong infection, magsara tayo. O yun lang Parang gano'n na lang ang ginagawa. Sabi ko, ano nangyari dito? Ang Puerto po ay 23 lang 23. 20. Yeah, yung total cases is 48, but 23 na lang atay active, something like that. Yan, 23 active. Tama po. So, 23 yung active. Tignan ko this 23 na. And then, hello. Pakitawagan mo si dating Congressman Antonio Alvarez. Yung nakausap natin si Dr. Bong Sabinacio. Sorry. Naputol pa ako. Opo. Sige po. It's out of more than 40,000 population. Nagkaroon ng 23 active cases sa kabilang town. Hindi mo papasukin. Kaya, umuus na kami papunta sa pag-aakit ng tourism. Bago, eto na naman. Hindi pwede. Malaking ba? Kawawa naman kami may mga sinisweldoan ng mga tao simula nung March 16. Balikan ulit, butihan sila sa LGU. Kada buwan, may sweldo dumadating. May sweldo, So, hindi nila nararamdaman ng mga negosyo. Kaya, napakadali sa kanila mag-recommend ng lockout. Huwag muna. Okay. Ganito, mag-panic. Because I want to see in all municipalities sana, ano yung measures na ginagawa ninyo in case mangyari ito. Okay. Ano? So, para po sa... Kasi, kuminsan, sa mga checkpoints pa lang hindi na alam ng mga tao sa checkpoints kung ano ang gagawin. Kasi, like, may nagkwento na, pumasok sila sa El Nido, and another time, sasabihin lang na, pupunta kayo doon sa covered court, kung may pipirmahan kayo. Pagdating ng tao doon sa covered court, sasabihin, andito ako, pinapunta ko ng checkpoint, sabi ng tao doon sa covered court, bakit? Mapunta na ako dito. Sabi naman talaga covered court, hindi na, dumiretso ka na. Yun yung this kind of thing. Dapat, may dabot tayo, lahat pagpasok, ito yung gawin mo, ito yung ano. What we can do is that, lahat ng tao pumapasok ng taon mo, ilista mo, bigyan mo, mag-fill up ng information saan pupunta. Para kung in caso there is an outlet, madali yung contact tracing. Contact tracing. Kasi akin importante yun Okay. So, hindi dapat yung inbound na galing ng puerto para sa inyo, palakasin yung mga health protocols. Imbis na wag silang papasukin, lalo yung taga-puerto. Correct. Yun dapat. Okay. Yun dapat. Wala lang iba tayong dapat gawin, yung mga protocols natin. Mag-practice tayo, mag-practice. Okay. Diba? Apa. At saka, in all the barangays, from the barangay captain to the health workers, lagi tayo ipitoy natin yan. Ito yung gagawin natin. Patuloy. Ang dami na natin na measures like wearing mask. I mean, we just do that. Okay. Gawin na natin yung mga dati na natin ginagawa. Pero ito, we have been in Palawan. Nagkaroon ba tayo ng malaking outbreak? Wala naman Okay. To do anything more than what we are doing now. Alright. At saka yung yung ano natin, 'di ba, turismo, yung mabuhay yung turismo, yung mga restaurant, mga establishment sa El Nido. Kung halimbawa taga-Puerto ko, walang medyo open yung turismo diyan, marami rin ang may gustong pumunta mag-swimming din diyan, provided na may yung health protocol at makakatulong doon sa ekonomiya. Magkakapit bahay lang tayo. Di madali man mag-uusap yung mga kapit bahay.
O, kapitbahay, pare, pagpupunta yung mga tao mo dito, meron naman protocol of protocol. Di, pagdating dito, sasaluhin na lang namin. Okay, sige po. Pag sila namin dito, ganito yung dati. Tayo na nga lang dito, maliit na nga yung ekonomiya natin with each other. Umiikot. Okay. Sige po. Tatawag din po kami tayo mag-represent from each other. That can be localized lockdown. If there is an outbreak in one barangay, that barangay you close it down. Ayan. But easier to do that. Okay. Tatawagan din po namin si Dr. Bong Sabinasio, no? Yung ating ano na? Si Bong Sabinasio, yung Emergency Operation Center Manager po diyan sa El Nido kung para alam mo na nila yung sarili nila doon. Dapat na-strengthen nila. Sige po. Sir, salamat po sa inyo, sir. At alam ko, nanonood pa kayo ng laban ng Lakers at Miami. 38-27 na. Sa second quarter. Nako! Delikado na. Sa lapatan. Wala. Kaya yun sa ito kami. First quarter. Miami ako nalagay. Plus 5.5 ang Miami. At ngayon, ewan ko lang ngayon dahil naglamang na, baka mas malaki na yung plus. Sige po. Dating Congressman Antonio Alvarez. Thank you, sir. Sige po. Long time no hear tayo dalawa. Long time no hear po, Congressman. Salamat po sa inyo. Ingat po kayo, sir. Salamat. Thank you po. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa iyong programa at ating mga kababayan sa Norte. Okay, thank you po. Mga kaibigan, si dating Congressman Antonio Alvarez. Tawagan din natin si Bong Sabinasio. Sorry, hindi siya doktor, no? Bong Sabinasio, yung Emergency Operation Center Manager. Kung inaprobahan ba ito, yung executive order, yung sabi ni dating Congressman Antonio Alvarez, lockout, ang tawag niya, lockout, hindi lockdown. Kasi mga inbound, lawing taga-Puerto, mukhang tayong taga-Puerto, mukhang hindi mo na po pwede sa El Nido. Para kay dating Congressman Antonio Alvarez, ipatupad yung health protocols, no? Yung mga dapat ipatupad at huwag tayo magpanik. Kinoconsider natin yung ekonomiya din kasi October 1 nag-umpisa tayo, di ba? Nag-open tayo ng local establishment sa El Nido. So yung market mo from Puerto, sayang. Di ba, mga kaibigan? So parang gano'n naman. In fairness to El Nido naman, sa local government unit, yung parang yung kanila, hindi sila mapasukan ng COVID doon sa lugar nila. 8:26 ng umaga, mga kaibigan. Michelle, tawagan naman natin yung kuyo. At dahil ang kuyo naman ay mayroong 53. 53 ang munisipyo ng kuyo. Mga kaibigan. Mamaya yung El Nido, si Mayor Edna Lim, tinatawagan din natin doon sa mga medyo maraming naging reaction doon sa yung mga inbounds, wag mo nang, lalo yung mga merong mga local transmission na mga kasama ng Puerto at yung mga munisipyo, wag na mo nang papasukin sa El Nido dahil may executive order na inilabas. Pero maraming umalma doon, mga kaibigan. Ang sabi dapat, yung ipatupad natin yung talagang yung maximum health protocols na dapat ipatupad, digpitan. Pero wag bawalan, kasi yung ekonomiya parang maapektuhan din, di ba? Nagbukas tayo ng ganyan, pero okay, tawagan muna natin yung kuyo, 53. Yung nasa kuyo, mga kaibigan, medyo lumalala yung kuyo, At tanungin na rin natin yung mga mayor, isabay na natin dito sa COVID, dahil mainit pa rin pinag-uusapan yung 3-in-1. Dahil dito sa nilabas ng IATF sa kanilang resolution number 78 sa kanilang resolution number 78 sinasabi, we wish to inform that the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases on Thursday, October 8, approved the health and safety protocols for the conduct of the plebiscite in the first quarter of 2021 to ratify the division of the province of Palawan pursuant to Republic Act 11259 and relevant provisions of the Constitution. Okay, sige.
Si Mayor Makoy muna. Mayor Makoy, magandang umaga po. Mayor. Sir, magandang umaga rin po. At sa lahat po ng nakikinig, magandang umaga po. Okay, Mayor Makoy, 53. Hindi ba ako nagkakamali? 53 na po yung bilang natin. Yung mga active carrier ng COVID sa Kuyo, Mayor? Sir, 52. 52. Sobra na isa? 51 po yung local, 1 po yung LSI daw. Okay, so 52 po, Mayor. 52. Opo. Okay, ano yung, kailan ho yung pinakabago at ilan ho sila, yung pinakabago, Mayor? Yung pinakabago po yun sa pinadala po namin ng swab sample. Swab? Na 65, 21 po yung naging positibo doon. Okay. So, umaangat siya. Kailan mo ito? Anong araw? Unang nakaraang linggo? Huwebes? Biyernes? Nung 7 po dumating ng Puerto Princesa yata, or 8. Okay. So, bago lang ito, Mayor. So, umaangat po tayo. Ano po ang masasabi natin ngayon sa ating mga kababayan sa Kuyo? Mayor, medyo umaangat po siya. Ayun nga po, sumunod lang po, huwag muna po maglabas ng bahay habang nagko-contact tracing po tayo para po maiwasan yung palipat-lipat po ng virus sa ating mga kababayan. Okay. Mayor, ito bang yung pinakahuli? May mga kaugnayan doon sa mga una nang nagkaroon ng COVID? Ayun po, yung iba po kapamilya, yung iba po kapitbahay. Iba kapamilya, iba kapitbahay. So magkakadugtong-dugtong, hindi po magkakalayo ito, Mayor? Parang ganun nga po. Okay. Yung inbound po at outbound sa Kuyo, may mga lugar ho ba tayo? Yan ho sa Kabigsing, ano? Tama po ba? Kabigsing? Sa ngayon po, apat pa rin po yung naka-lockdown namin, pero yung Kabigsing po, naka-hard lockdown po talaga. Hard lockdown ng Kabigsing. Tapos yung tatlo po, anong barangay yun, Mayor? Tunga-tunga, Bangkal, at saka po San Carlos. Pero ngayong araw po, dinagdagan ng isang sitio. Ano po yun? Ng Barangay Supa. Yung sitio Tabunan po ay nilakto na rin po. Opo. Kailan na magtatapos itong mga unang mga parok o mga barangay na nilockdown po ninyo? O sabay-sabay ho sila matatapos? Sa nag-extension po kami. Dapat po matatapos sila ng sa bukas, 13. 13, So, extended. Pero nag-extension po kami. Extended po sila ng 14 days. Sa 27 na po. Aroy. So, another 14 days, Mayor? Opo. Okay. Sa apat na barangay na nilockdown ninyo, kasama ng Kabigsing na naka-hard lockdown, nandyan po yung mga apektado? Opo. Alos po sa Kabigsing po talaga sa yung pinakamarami affected na na naging positibo. Tumatanggap ba kayo ng LSI, ROF? O local? Ngayon po, wala pa po kaming schedule kung kailan po kami tatanggap. Ayusin po muna namin yung sitwasyon namin dito. Medyo wala nang redactad na local case, saka po kami tatanggap. Medyo mataas-taas, 52 Saka na lang pagkaso. Walang biyaheng Kuyo ngayon papunta. Yung mga palabas, mahirapan din siguro kumuha ng acceptance papunta ng mga munisipyo o dito sa Puerto kung galing ng Kuyo. So, permis muna, Mayor. Opo, ganun na nga po. Bawal din po dyan. May hanggang October 30 yata, bawal din pumunta ng Puerto. Kaya yun. Okay. Tapos may hinihintay pa rin po kami na swab result. Baka ngayon po lumabas kahapon kasi may sinwab po kami na pinadala po na sa aeroplano. Pinakuha po ng provincial government. 104 po na naswab po dito. Okay, sige po. So, Mayor, yun lang po muna. Mayor, bagamat ganyan ang sitwasyon, tanungin ko na rin kayo ng reaction po ninyo. Alam natin, ano pa ito 2021, first quarter. Anong masasabi nyo? Dahil inaprobahan na po ng IETF, yung resolution number 78, na mag-conduct na ng plebisito para doon sa pagtatatlo ng probinsya ng Palawan. Mayor, bagamat ganyan ang sitwasyon natin. Sir, comment po muna, pero siyempre kung ano po yung decision ng COMELEC, din po yung masusunod. Okay, sige. Concentrate muna sa COVID, Mayor? Opo, dito muna po kami sa COVID na maayos po muna to. Okay, sige po. Salamat po, Mayor Makoy, at ingat po kayo dyan, sir. Okay po, sir. Salamat din po. Ikaw si Mayor Makoy. Naka-hard lockdown. May bago sila isang purok ngayon. Hard lockdown pa rin ang Kabigsing. 50
52, hindi 53 52. Ang local cases natin sa Kuyo, walang papasok, wala ring lalabas. Kung lalabas ka galing Kuyo, hindi ka rin makakakuha ng acceptance galing papunta ng sa mga pupuntahan mo, lalo kung galing ka ng Kuyo. Dahil mataas ang bilang ng apektado doon. Okay, 8:34 ng umaga, yung pang 8:30 nating commercial, hanap buhay yan, mga kaibigan, kailangan nating i-play yan. Ano, mga kaibigan, 8:33, yung pang 8:30 natin. Magbabalik po kami pagkatapos sa ilang paalala. Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days, direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Sanfilm Plus Herbal Capsule. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat, nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan, at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan.
Pumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, weekly draw. Ang maswerteng mananalo ngayong araw ay si Name, Pia Herosa, address, Barangay Presuruan, Nara, Palawan. Maraming salamat po and congrats. Para po sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating lucky weekly winner ay si Rolando Reglilonio Sr. ng Barangay Sugot. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Palawan, Bandera News Philippines. Nagbabalik ang palatuntunang Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Oras mga kaibigan na alas 8:40. Radyo Bandera Ay, bakit may COVID pala mali yung napindot ko? Kaya nila na score? 50-34. Ha? 52-34 in favor of Lakers! Pagka nanalo Lakers, champion na! Pag nanalong Miami, may game 7 pa! 52-34. Okay. Kanina may binabanggit ako yung IATF Resolution number 78. Approve na ito ng National IATF. Mga kaibigan, first quarter ng 2021, plebisito. Si Mayor Jean Feliciano ng Brooks Point. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Kaluwi, at ganoon din sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Magandang umaga po. Apo, Mayor, unahin ko lang yung COVID. Diyan sa Brooks Point, kamusta po ang sitwasyon po ninyo dyan, Mayor? Sa kasalukuyan po ay parang isang linggo na po na wala naman kaming positibo dito. At lahat naman po ng 12 na naging positive ay awa ng Diyos, lumaling naman po lahat. Okay, so 0 kayo dyan, Mayor, no? Sa listahan namin dito, wala pong Brooks Point na lumalabas dito. 0 pa kayo dyan, Mayor? Opo, 0 po. 0, okay. Mayor, ito pong Resolution number 78, first quarter ng 2021, pinapayagan na nila na magkaroon ng plebisito. Kaya inaayos na po ng COMELEC lahat ng kailangan ngayon para sana ito lang. Ano po reaksyon nyo rito, Mayor Jean? Masayang-masaya po kami na matutuloy na po ang plebisito para dito sa pagkakaroon ng 3 probinsya sa Palawan. At kung ang ina-expect nga po namin ay ngayong October or November. Pero kung ito po ay napagdesisyonan na first quarter ng 2021 ay mas mabuti po nang sa ganun ay makapaghanda rin kami ng mas mahabang panahon. Okay. So, meron nung kasi, Mayor, na yung iba nating mga kababayan, ano, na hati yung ilang mga pananaw nila rito, no? Ang direktamenteng maapektuhan nito is yung sa labas ng puerto, lalo kayo dyan sa south, at sinasabi nga na magiging sentro niyan ay Brooks Point, dyan ilalagay yung Kapitolyo, no? Yung pangangailangan ba ng bawat Palawenyo dito sa mga sa gagawin na ito, alam natin ay mas kailangan po, Mayor, lalo dyan sa south, yung nagtatravel pa lang napakalalayo, punta lang ng Kapitolyo sa puerto, mas mababawasan yung kanilang travel time o yung hirap na dinaranas nila makapunta lang sa Kapitolyo. Opo, totoo po yun. Wala nga po akong nakikitang negative na
na mangyayari kung ito po ay matutuloy. Ang totoo po, puro positibo at makabubuti ang pagkakaroon po ng 3 probinsya sa isang napakalaking lalawigan. At malaki pong tulong, lalo na dito sa sur, dito po sa mga malalayong bayan natin, Brooks Point, Batarasa, Española, Quezon, Rizal, Balabac. At dahil yung kung nagbabiyahe kami dati ng 4 na oras, ngayon Brooks Point ay minutes na lang. Sa Batarasa, 30 minutes na lang. Sa Balabac, ganun din po sa mga karatig na bayan. Kaya, marami po tayong mga kababayan na maraming kailangan sa puerto. Pero dahil walang pera, hindi na nakakapunta. Halimbawa, pag-aayos sa mga titulo, kung ano-ano pang mga kailangang mga dokumento, sa DNR at kung saan-saan po. Dahil walang pamasahe, ay sige na lang, wag na lang. Mga titulo na yan, matagal nang bilihan, pero dekada na ang nagdaan, hindi na asikaso. Dahil nga po, kailangan gumastos ng malaki para lamang maayos mga dokumentong ito. Ngayon po, kung nandito na ito sa Brooks Point, ay napakalaking kaaluwanan sa aming mga kababayan. At ganoon din po, yung pagkakaroon na ng mas maraming opisina. Halimbawa, sa Register of Deeds, magiging 3 na yung Register of Deeds. Di hindi ka napipila. Sa BIR, kung magiging 3 na ang BIR sa buong lalawigan, hindi ka napipila. Sa LTO, kumbaga, siguro 1950 pa, no? Isa lang yung LTO sa buong Palawan. Siguro ang populasyon noon, baka 200,000 lang. Ngayon, 1 million na isa pa rin. Kaya sabi ko sana nga ay paliwanagan yung ating mga kababayan na tumututol po dito. Ang Brooks Point po ay dati bahagi niya ang Batarasa. At ng Brooks Point, ang Batarasa hanggang Española. Napakalaki. Kung hindi pumayag ang mga taga Brooks Point na mabawasan kami at maging Española, maging Batarasa, ano po ang itsura ng mga lugar ngayon kung hindi po sila naging bayan? Diba? Sabi po dito ay sa Brooks Point, sabi ko, sanay na kami dyan, hindi kami maramot kasi gusto namin ay lahat ay umunlad. Gusto namin mas mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan, lalo na sa ating mga mahirap na kababayan. Mayor, kunin ko na po yung reaction ninyo dito kasi meron pong ibang grupo na nagsasabi na pagka nag-no ka sa plebisito, mabuting tao ka. Pag nag-yes ka, masamang tao ka. Meron nung ganun eh. Ano pong masasabi nyo dyan, Mayor? Para mabalanse lang natin. Ako naman po, hindi po magandang konklusyon na kapag nag-yes ka, masama kang tao. Ako po, yes ako. Dahil nakikita ko po yung hirap ng mga kababayan ko dito sa Brooks Point. At hindi lang taga Brooks Point, pati po yung mga karatig bayan. Na dahil sa kawalan ng pamasahe, ay hindi makarating sa ating sa sentro ng ating lalawigan. Samantalang, kung pagiging 3 na po, hindi na kami babiyahe ng matagal. Hindi na kami gagastos ng malaki. Kung ito po ay maibababa, at yun naman po ang gusto ng pamahalaan, di ba? Yung decentralization. Ito po yung nangyayari ngayon. Kahit sa Manila, ay maipababa na yung pagdidesisyon, ay dito na, hindi na kailangan pang tumagal, kumbaga mabidesisyonan na agad. Yung ating mga kababayan dito sa Sur, lalo na dito sa mga karatig naming bayan, ilan kaya ang nakapunta na dyan sa Kapitolyo? Ay, marami po, hindi pa nakarating ng puerto. At kaya nga po, kung dadalhin po yan dito, ay una po sa mga mag-aaral na ngayon ay pinaaral ng mga magulang, yung iba nakagraduate na. Yung hanap buhay po, di ba, magkakaroon ng 3 probinsya, 3 kapitolyo, tapos lahat na ng mga ahensya ng pamahalaan, bababa na. Ay yung ating mga kababayan na nagsipag-graduate na, pinapaaral na ngayon, hindi na kailangan umalis pa ng Palawan para maghanap ng trabaho. Mayor, yung taga-unfair sa taga-puerto ang hindi maka-participate dito sa 2021 plebiscite na ito, anong masasabi niyo dyan? Kasi sabi nga, yung noon nag-HUC na, sabi din ng Supreme Court dito na
wala nang karapatan talaga, wala nang political power of hindi na pwede ang Puerto na mag-participate dito sa plebisitong ito dahil nag-HUC na nga. Opo, noon nga po na naging HUC ang Puerto ay hindi naman kami kinonsulta. Paano naman magiging unfair na ngayon ay konsultahin sila samantalang humiwalay naman po na kayo dyan sa Puerto. Ang totoo po, yung mga taga-Puerto na hinahadlangan po yung pagkakaroon ng 3 probinsya ng Palawan, kayo po ang unfair. Kasi po, kayo ay nandyan na lahat sa inyo, yung mga ahensya ng pamahalaan, magta-tricycle na lang kayo, nandyan na po lahat. Gusto namin maranasan din po namin yung mararanasan po ninyo. Kaya, wag po kayo maging selfish sa pagkakataon ngayon. Unawain rin po kami nandito sa malalayong lugar na nais din makaramdam ng convenience sa aming pakikipag-negosasyon o pakikipag-transact sa ating mga ahensya ng pamahalaan. Okay. So, 2021, hinihintay na po ng mga taga-South ito para makapag-desisyon na kung yes or no, Mayor. Next year po. Opo, kami po, hinihintay na po talaga namin kasi yung iba pa nating mga plano ay dyan po nakasalalay. Ang totoo po dyan, Kaluwi, nung nakaraang araw ay dumating dito ang SIGA DPWH para po maglagay na ng convention center dito sa Brooks Point. Ito po ay 330 million pesos. Wow. Para sa convention center. Dahil nga po, iniisip na ng DPWH na magiging probinsya na tayo at magiging kapitolyo na ang Brooks Point. Kaya, hindi ba napakaganda nun? Dapat dahil may sarili kayo dyan, dapat. Opo, na kumbaga, makaka-hold na rin kami ng mga gatherings na mas nalibo yung taong pwedeng maka-attend. Hindi ba yan ay pag-unlad? Kaya nga po, sana sa mga taga-Puerto na humahad lang ay wag nila po kaming pakialaman. Kapagkat alam po namin kung ano ang higit na makakabuti sa amin dahil nararamdaman po namin yung hirap na hindi ninyo nararanasan. Okay, sige po. Mayor Jen Feliciano, maraming salamat po, Mayor. Ingat po kayo dyan sa Brooks Point, Palawan. Thank you po. Maraming salamat din po at mabuhay po. Tayong lahat. Si Mayor Feliciano. Wag daw tayo maging selfish. Dahil kung ano daw ang nararanasan natin dito sa Puerto, kung tayo ay pupunta ng LTO, pupunta ng Kapitolyo, ay nagtatricycle lang sila, magsi-shuttle van pa pagpapunta ng Puerto. Para mag-follow up ng kanilang mga papeles. Ngayon, kung meron na sila doon, sila ay pwede na magmotor, pwede na mag-tricycle, dahil doon na lang. At yung mga taga-Balabak, galing ng Marabon, galing ng Quezon, galing ng Rizal, Espanyol, at dyan na lang sa Brooks Point. Huwag daw tayo maging selfish. Tuloy na po ito. 2021, plebiscite, mga kaibigan, sabi ng IATF. Mga kaibigan, National IATF Resolution number 78 first quarter of 2021 to ratify the division of the province of Palawan pursuant to Republic Act 11259 and relevant provision of the Constitution. Pero may limitasyon. Diba? Yung 18 to 21 years old lang, hindi mo na papayagan. 16 years old, bawal din. Yung may yung pregnant women, exempted yan, mga kaibigan. So, 5 butante lang sa isang presinto. Pero alam ko, mapapabilis to eh. Diba? Mapapabilis. Alam niyo kung bakit? Kasi yes or no lang. Hindi naman katulad ng mga... hindi naman katulad ng mga hindi naman katulad ng mga national election na marami kang pipiliin eh. So, yung 5 tao, 5 butante sa isang presinto, mabilis lang yan. Kasi yes or no lang yan. Sabi ni itong 11259 na ito, sinasabi nung una na unconstitutional. Minadali. Unconstitutional, minadali. Bakit minamadali? Diba? Yung pala, yung mga ganong mga sinasabi ay mga balita na panlito lang sa ating mga kababayan. Bakit?
Kasi dinala ito sa Supreme Court nung nakaraang taon lang. Diba? Sa desisyon ng Supreme Court in bank, diba? Doon sa dispositive portion, mahaba kasi itong paliwanag nila eh. Diba? Kasi yung mga ilang sa mga nagko-question dito ay taga-Puerto. Taga-Puerto. Sabi dito ng Supreme Court, the foregoing disquisitions make it abundantly clear that Puerto Princesa has become a distinct political entity, independent and autonomous from the province of Palawan by virtue of its conversion into highly urbanized city in 2007. Hence, it can no longer be considered a political unit directly affected by the proposed division of Palawan into 3 provinces and purpose the qualified voters of Puerto Princesa City, including the petitioner. So, the petition must be therefore be dismissed. Ipinail po ito nila ng mga petitioner, sila Miss Cynthia Del Rosario, Federico Virgo, Renato Baladad, at iba pa. Tawagan din natin yung One Palawan, kabanderang Michelle, para makuha din yung side nila, sila Miss Cynthia Del Rosario. So sabi ni Mayor Jun Feliciano, ito yung sinasabi niya na huwag tayong maging selfie sa Puerto. Nung humiwalay ang Puerto sa Palawan, hindi nakialam ang provincial government ng Palawan. Panahon na yon. Sino man, 2007, sino mang governor? Si Joel Reyes. O si Badong, Joel Reyes. Diba? Sabi ng provincial, hindi nakialam yung provincial government nang tayo ay magdesisyon na makipaghiwalay sa probinsya ng Palawan dahil gusto natin sa Puerto, may sarili tayong desisyon na hindi na dadaan sa ating provincial government. Diba? Naipasa yan. Naipasa sa Kongreso. Highly urbanized city. Independent from the provincial government. Ang provincial government hindi pumalag. Kahit na malaki ang mawawala sa kanila dahil sa pondo. Diba? Imbis na pupondo sa kanila, bibigyan lang yung Puerto, hindi na. Direkta na sa Puerto ang mga national budget natin at sila may sarili na rin. Hindi sila doon sa desisyon na yun ng taga-Puerto. Hindi nakialam ang provincial government ng panahon na yon. Dahil broadcaster na tayo sa Palawan nang ideklarang HUC ang Puerto. Kaya nasubaybayan natin yan. Walang pumalag sa mga munisipyo. Mga League of the Municipal Mayors, hindi pumalag. League of the Municipal, yung mga board member hindi pumalag. Sangguniang Palalawigan, hindi pumalag. Kasi pagkapapasa tayo ng city ordinances dito, kailangan dumaan muna may concurrence ang Sangguniang Palalawigan para maging isang ganap na ordinansa yan. Ngayon hindi na. Pag pinasa mo Sangguniang Palalawigan, pirmahan ng mayor, ordinansa na sa Puerto. HCC na tayo eh. Walang pakialam ng provincial government. Hindi sila nakialam nun. Diba? Nagdiwang tayo nun. Yay! HCC na kami! Wala nang pakialam ang provincial government sa amin. Independent na kami. Para lang maniriwa sa atin na mayroong ganon. Ito ay based on our experience nung magkaroon ng pagdidesisyon na i-cover natin to. Nag-HUC tayo eh. Di ba? Okay. So wala lang pakialam doon ang provincial government. Now, mayroong plebisito. Di ba? May plebisito na magaganap. Ngayon, ang sabi ng Supreme Court in bank, ang Puerto Princesa ay naging isang distinct political entity, independent and autonomous from the province of Palawan. Dahil na-convert siya noong 2007, Puerto Princesa can no longer be considered a political unit directly affected by the proposed division of Palawan. Hindi tayo maapektuhan. Diba? So, naapektuhan dito yung mga petitioner is from Puerto. Diba? Although talagang sa ating sa Ligang Batas, pinapayagan din yung tinatawag na freedom of expression, freedom of speech. Pero pwede tayo magsalita. Mangampanya o pero pag participation dito sa plebisito, hindi tayo makikialam, hindi tayo pwede at hindi tayo papayagan. So, pag sinabi mong
Hindi. Yung karapatan ng taga-Puerto sinasagkaan ninyo Bakit hindi nyo kami pinapasali dyan? Diba? So ibalik natin yung kwento ko kanina. Bakit tayo pumayag na humiwalay doon? Pagkatapos ngayong may ganitong mga kaganapan at merong ganitong mga political exercise, gusto natin mag-participate. Di sana nun, naisip natin yun na baka hatiin ng Palawan sa 3, baka maging magkaroon tayo ng sariling region. Region 4C sa Palawan, ang region natin, hindi tayo makapag-participate. Dapat inisip natin yun at hindi tayo pumayag na maging independent from the provincial government. Sana nakapag-participate tayo at may boses tayo sa plebisitong ito. Ang problema tayo mismo ang umiwalay. Binabalik lang natin ang istorya kasi based from my experience, gano'n na nangyari. Diba? So pag sinabi mong hindi, ang taga-Puerto sinagkaan ng kalayaan namin para makapag-participate Hindi nyo kami pinasali kasi bakit hindi nyo kami pinapasali? Bakit ganyan? Bakit ganon? Diba? So, ibalik natin yung ganong istorya. Di sana hindi tayo pumayag. Diba? Ngayon, mayroon silang ganito. Sinasabi ni Mayor Feliciano, nung naghiwalay kayo sa amin, hindi kami pumalag. Diba? Ngayon, mayroon kaming ganitong exercise, political exercise, na naaayon naman, hindi natin pwedeng sabihin na yung 11259 is unconstitutional. Hindi natin pwedeng sabihin na ang 11259, yung batas pambansa 11259 ay minadali. Diba? Pinulitika. Minadali. Hindi ho Sabi ho na, pinayagan ho ng Supreme Court Diba? At pinayagan ng IETF. Pumayag na rin ang COMELEC, nagpiprepare na sila ngayon. Di sana kung ito ay minadali, hindi dumaan sa tamang proseso, walang konsultasyon, di sana hindi ito inaprobahan ng Kongreso, hindi inaprobahan ng Legal Department ng Malacanang to be signed by the President. Kasi nga, mali at minadali. Pag sinabi mo minadali, hindi tama ang proseso. Tumaano sa tama Kaya medyo, yung mga kababayan natin, huwag nating iligaw yung kanilang pananaw. Tama ang proseso, nasa batas, kaya mayroon tayong Republic Act 11259 pagtatatlo. Diba? Sa iisang Palawan. Palawan pa rin yan, kaya lang 3 probinsya. Diba? Isang Palawan, 3 probinsya. Kung development na pag-uusapan, diba? Sabi ko nga, pandemic. Wala mga trabaho tao. Ano ba ang problema natin sa Palawan? Diba? Ang problema natin malaki dito is poverty, kahirapan. Paano maibsan ang kahirapan? Lalo may pandemic tayo. Bigyan mo ng trabaho, para kumain ng 3 beses isang araw ang mga Palawenyo. So, hindi tayo dapat mag-away-away dito. Yes, ito matatapos sa yes or no. Pwede tayong mangampanya ng yes or no, hindi lang tayo makapag-participate. Diba? Batas na yan nandyan na yan Kung yes, yes. Kung no, no. Ganun lang yan. Ganun lang kasimple. Diba? Ngayon, i-divert natin sa ito kasi, baka mamaya pakialaman ng isang politiko ito. Hindi, baka magkaroon ng political dynasty rito Kaya nga tinatanong kayo kung ayaw nyo o hindi Diba? Kung ayaw ninyo, walang magagawa. Kung no, no. Ngayon, ang paglalagay dito sa mga magiging 3 gobernador, 3 vice governor, at ilang mga board member, North, South at Oriental, hindi po isang tao lang naglalagay niyan. Marami. Diba? So pag sinabi mong marami, lahat sila magdesisyon sa isang gobernador, isang vice governor, at yung mga uupo. Ang political dynasty ay tinatawag, ay sinasabi lang yan kung hindi papayagan ng taong bayan. Ngayon, kung pinayagan nila na umupo itong politikong ito, sila may gusto, hindi naman tayo Majority, alam naman natin sa batas natin, majority rules. Kung sino pinakamarami, yun ang panalo. Kung ayaw mo sa politikong ito dahil magnanakaw, kurap, diba, mandurugas, diba, mangangamkam ng lupa, di mo iboto. Ano lang kasimple. Nasa mamamayan yan diba? Hindi tayo dapat magsiraan dito, mag-away-away. Ito isang karapatan natin na binibigay sa atin ng ating batas, sa ligang batas. Diba? This is a political exercise na kailangang may mandate ang taong bayan na talagang i-exercise yung kanyang ganitong mandato. Kaya lang yung taga-Puerto, out of the blue muna. Hindi daw tayo kasali dito. 24 oras. 24 oras. Alright, 9 o'clock na ng umaga, mga kaibigan. Ilan ang score, Ken? Ilan?
64, 36 in favor of Lakers. Nako po. Ano, kailangan pa bang manood tayo niyan o alam na? May habol pa ba? Anong quarter na? Ha? Sos! 56, 36. O yan ha, in favor of Lakers. May posta dyan, ako po. Asa tayo ng mga mensahe. Ren Sally, sabi niya, tama, Kaluwi. O, salamat po. Ito naman kanya-kanya tayong pananaw. Kung ang pananaw ni Kaluwi ay hindi ninyo pananaw, di respetuhan tayo. Kung iba rin ang pananaw ninyo, walang problema yan. Respect everybody's opinion. Good morning, sir. Nakikinig kami sa Barangay Santa Monica, Pahara. Kamusta daw po? Sabi ni Paring Dodge. Sabi ni Kent Naraga. Paring Dodge, tumitira ka ba ngayon ng Philippines? Sarap kumawa ng Philippines si Maring Ami, ha? Sawa ni Paring Dodge. Diesel Balyos. Tama yon, Kaluwi. Doon makikita ng taong bayan kung saang probinsya ang maraming buhaya. Lynn Hisoro, sabi niya, wow, milyones! Manok ng masa. Lagi nilang baha sa San Jose. Lagi na lang baha sa San Jose. Ford, may solusyon ba dyan o drawing pa lang? Yung baha na dyan sa San Jose, yung mga nagsasalita dyan na ayos na po, naayos namin, nagtulong-tulungan kami. Huwag na kayo magsabi ng ayos na. Tuwing umuulan, bumabaha ibig sabihin hindi ayos. Nakakarindi na yung ayusin ninyo para pagbaha, wala talagang baha. Ngayon, pag magsalita pa dyan, i-record ko, ipi-play ko, ito, nagsinungaling na naman. Anong ayos? Pag bumabaha, baha. Pag umulan, baha. Anong ayos dyan? Ibig sabihin, sira pa din. Na Rose Oliva, hindi naman po tama kasi po yung mga nagbibiyahe inis din sa checkpoint. Kasi dami arte, di makapaghanap buhay yung mga taong bayan. Ito yung sinasabi ni dating Congressman Antonio Alvarez kanina. Hindi siya pabor doon sa lockout. Ano? Yung mga inbound para hindi papasukin sa El Nido, paano yung turismo daw? Kailangan yung minimum, yung maximum health protocol, yung paghigpit, ipatupad. Diba? Okay. Marami pang text ito, 136 text messages. Umuusok yung cellphone ko. 2, 3 na ito. Kaya lang wala na tayong oras, mga kaibigan. 9:06 na po ng umaga. Maraming salamat sa inyong ginawang pakikinig at panonood, mga kaibigan. Abangan ang mga susunod na programa pa dito sa Radyo Bandera hanggang mamayang hapon. Abangan din kami sa Facebook. Ano ho, mga kaibigan, at yung YouTube channel natin, naka-upload yung mga programa natin dyan at yung mga tinalakay natin ngayong araw. Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! 88.7 Radyo